Kumain ka na ba, Althea? Napalingon ng mga mata ni Althea kay Kenji. Nakakatawa no, palagi na lang kitang tinatanong kung kumain ka na ba. Tuwing magkikita tayo. Oo nga, sang-ayon ni Althea na natawa na rin sa lalaki. Mukha ba akong palaging gutom sa paningin mo? Hindi naman sa ganun, Althea. Gusto ko lang siguraduhin busog ka. I mean, pagkain ang siyang unang pangangailangan ng tao. Uy, joke lang ito, Kenji ha. Masyado ka namang seryoso. Pagak na tumawa si Kenji, nasa kalsada pa rin ng mga mata. Nais niya sanang ayain si Althea na kumain, total hindi pa rin naman siya kumakain ng hapunan. Kaya lang baka tanggihan siya nito. Saan kita ihahatid? Ibaba mo na lang ako sa convenience store na madadaanan natin. Tapos pahiramin mo ko ng phone. Lahat ni Althea ng palad sa harapan niya. Kinapalan na ni Althea ang mukha niya. Sa ilang encounter nila ni Kenji purong kahihiyan lang naman. May hiya pa ba siya dito? Hindi, babayaran na lang kita sa next meeting natin. May kailangan lang akong tawagan. Saglit na nagdalawang isip si Kenji. Naghihinala siya na what if si Lawrence Almeida ang tawagan ito gamit ang number niya. Hindi lingid sa kaalaman niya ang koneksyon nito sa CEO ng kakompetensya nilang kumpanya. Nalaman niya yon sa pag-iimbestiga niya kahit palihim ito sa marami. Sinong tatawagan mo? Gusto niya masigurado para naman hindi siya magulat sa kalalabasan. At least nakahanda. Yung friend ko, siya lang kasi ang makakatulong sa... Anong tingin mo sa akin? Hindi kita kayang tulungan? Naitiklop ni Althea ang palad. Tumawa si Kenji sa bigla na lang pagiging seryoso ng mukha ni Althea. Nagbibiro lang ako. Dinampot ni Kenji ang mobile phone sa lalagyan at inabot kay Althea. Bagamat natigilan sandali malugod na kinuha yun ni Althea. Binuhay ng screen nito. Password, Kenji space tapos 2024. Nabuksan ng phone ni Kenji. Nakita ni Althea ang wallpaper nito na lugar na medyo pamilyar sa kanya. Hindi niya na yun pinansin. Dumiretso siya sa dial nito, tingi pa ang number ni Roland. Sino to? Roland, Althea to. Oh, ano nangyari sa'yo? Nagpalit ka ba ng number? Hindi, nakitawag lang ako sa kakilala ko. Mamaya na lang ako mag-explain ng mga nangyari. Puntahan mo ko please. I need your help. Noon lang nagsink in sa utak ni Althea ang mga kaganapan. Ha? Teka lang, nasan ka? Napukaw ang atensyon ni Roland nang sa mga sandaling yun ay prenting upo habang nanonood ng paborito niyang K-drama. Iba ang tono ng boses ni Althea, parang paiyak na. I'll text you the address, Roland. Puntahan mo ko ha? Sige, text mo na ngayon. May panik sa boses na kagad nagpalit ng damit si Roland. Worried na kagad siya sa kaibigan. Kabuti man itong pasulput-sulput lang sa buhay niya, kung kailan ito gusto, hindi niya pa rin pwedeng basta na lang siyang pabayaan. Salamat, Kenji, sa uli ni Althea sa phone ng lalaki matapos mag-text kay Roland. Nakailang lingon si Kenji sa kanya. Nakita kasi ng lalaking pamumula nito ng mga mata. Nagiging emosyonal. Nais na sanang usisain kung ano bang nangyari at anong ginagawa niya sa lugar. Kaso baka wrong timing siya. Pinili na lang niya ang sarili nito. Pakibaba na lang ako dyan sa susunod na kanto. Diyan ko na lang hihintayin si Roland. Sa halip na makipag-argue, sinunod na lang ni Kenji ang instruction ni Althea. Sige na, pwede ka na umalis. Hindi natinag si Kenji. Napagbaba ni Althea, pinarada lang ang sasakyan at bumaba na rin muna doon. Hindi niya pwedeng basta na lang iwan doon ang babae. Mukha namang safe ang lugar pero hindi pa rin siya kumbinsido. O bakit ka pa bumaba? Sasamahan kitang hintayin ng kaibigan mo. Mamaya hindi yun dumating, sinong hingan mo ng tulong dito? Medyo nailang si Althea nang panakanak pagtingin na sila ng mga dumadaang tao. Best friend ko yon, darating yun. Hindi ako matitiis nun. Hindi mo yun sure, Althea. Huwag ka sobrang magtiwala sa mga taong nasa paligid mo. Iyong kapamilya nga at sarili mong kadugo ay kaya kang traidorin. Ang lalim naman ng hugot mo, Kenji. Bakit? Experience mo rin ba? Hilaw na tumawa sa Althea. Naalala sa sinabi nito ang ina. Sa bagay, hindi na bago sa akin yan, pero iba si Roland. Panandali ang naburong mata ni Kenji sa lumungkot na mukha ni Althea. Nang dumakong mata niya sa paa nito'y napasulyap siya sa convenience store na kaharap. Kenji, saan ka pupunta? Saglit lang, may bibilhin lang ako sa loob. Sagot nitong tuloy-tuloy pumasok sa loob. Sinundan niya ng tingin ni Althea sabay buga ng hangin. Ilang beses din sumulyap sa direksyong pinagmumulan ng kaibigan si Roland. Lumakad siya patungo sa mga upuan ng convenience store at naupo. Subalit muli siyang tumayo nang makita ang paglabas ni Kenji. May bitbit na pares na sleeper. Masyadong malaking sleeper ko sa'yo. Hinawakan siya ni Kenji sa magkabilang balikat at muling pinaupo.
Dahil sa gulat ay hindi na siya kagad nakareact. Pinutol ni Kenji ang tali ng dala nitong tsinelas at inuumang yon sa may paahan. Ayan, kasya lang yan sa'yo. Sa sobrang galak ay mahigpit na niyakap ni Althea si Kenji. Hindi naman makakilos doon si Kenji na nagulantang din sa aksyon ni Althea. Para itong batang binilhan ng gustong laruan ng magulang. Napaiwas ang tingin si Kenji. Kinurap ang mga matang namamasana. May gusto kang kainin habang hinihintay ang kaibigan mo? Pinatulis ni Althea nguso. Nasa mga paa pa rin ang mata. Cup of noodles sana kaso anong flavor ang gusto mo? Seafood? Ano pa? Yun lang naman. Muling tumayo si Kenji para pumasok ulit ng convenience store. Iba ng tingin ng mga mata ni Althea na sumunod sa lalaki. Hinaplos niyang puso na para bang nag-uumalpas sa saya. Magaan talaga ang loob niya sa lalaki. Sobrang gaan. Makakabawi rin ako sa'yo, Kenji. Not now, but soon. Pinagsaluhan nilang dalawa ang cup noodles. Hindi lang yon, bumili rin si Kenji ng siopaw at drinks. Inubos ni Althea ang mga yun na parang ilang meal na hindi siya kumain. Gusto mo pa? Amis na tanong ni Kenji hindi pa halos nakakalahatin sa kanya. Hindi, okay na ako dito. Sorry ha, wala akong shares na. Ayos lang, bawi ka na lang sa akin next time. Ililista ko na lang at baka kasi magkalimutan. Natawa na doon sa Althea. Saglit na nakalimutan ng sitwasyon, ang gaan talaga na pakaramdam niya kapag kasama to. Promise, sa susunod na magkita tayo ako naman ang tayat manlilibre sa'yo. Kung hindi man ay babayaran kita dito sa mga kinain ko. Sa sleeper at sa paggamit ko ng cellphone mo. Hindi yun sinalungat ni Kenji na tinuloy ang naudlot na pagkain. Nang makitang okay na si Althea masaya na siya doon. Wala bang reply si Roland? Sinulya pa ni Althea ang phone ng lalaking kapatong sa ibabaw ng table. Kumislap yun na sign na may nag-text. Meron, teka lang, binuksan niya at binasa. On the way na raw siya. Pinagsalikop ni Althea ang dalawa niyang palad at tinukod yun sa lamesa. Pinatong niyang baba dito, nasa kay Kenji pa rin ang mga mata niya. Sa ngayon, si Roland at Kenji na lang ang tanging taong masasandalan sa buhay niya sa oras ng kagipitan. Silang dalawa lang. Habang nakatingin dito'y nahiling niya na sana magawa niya ring masabi ang lihim na tinatago. Gaya kay Kevin ang hindi siya hinuhusgahan. Hindi nagtagal dumating sa location na sinabi ni Althea sa Roland na umahangos sa pagmamadali. Alalang-alala ang mukha nito upang abutan lang si Althea na hindi naman pala doon nag-iisa't kawawang kagaya ng ini-imagine niya. Althea! Roland! Agad na nagyakap ang dalawa sa harapan ni Kenji na bigla na lang napatayo sa pagdating ng kaibigan ni Althea. Naging mailap ng mga mata nito. Anong nangyari? Bakit ka nasa labas ng ganitong oras? At sa ganyang itsura mo? Pabebeng umuso si Althea. Para na siyang kapatid ni Roland kung ituring kaya naman hindi mawala sa kanya na umaktong parang isang batang paslit sa harapan nito. Althea, paano? Alis na ako. May makakasama ka na dito. Hindi pa man nagtatagal si Roland ay tumalikod na si Kenji para umalis. Wala itong planong makipag-socialize o makipagkilala kay Roland. Sige, salamat ha. Humakbang nito palayo. Hindi tinapunan ng tingin si Roland na humarap sa lalaki. OMG, sino yun Althea? Kakilala. Girl, ikaw ha, ang dami mong hindi sinasabi sa akin. Hindi na ako updated sa buhay mo. Madaling-madali pa naman ako kasi akala ko mag-isa ka dito. At mukhang nakakaawa. May kasama ka naman pala. Kung alam ko lang, tinagalan ko sanang pumunta. Hindi ba? Hindi pa rin nagsalita si Althea na kasunod mga mata sa likod ni Kenji. Nang kumaway ang lalaki, kumaway rin siya pabalik. Ingat ka sa pagmamaneho. Isang businang iniwan ni Kenji bago umalis sa lugar. Matapos umalis ang sasakyan ay saka pa lamang binaling ni Althea ang buong atensyon kay Roland na kanina pa sa kanya doon naghihintay. So what's the tea? Anong dahilan kung bakit nasa labas ka't ganyan ang itsura? Humalokip-kip pa si Roland habang malalim ng tingin kay Althea na patuloy sinusuri ang kabuuhan. Umiling-iling. Ano bang itsura ko ba? Mukha pa rin naman akong tao Hindi mo alam kung anong itsura mo? Mukha kang ang tao pero taong nasa bahay lang. Diyos mio Althea, hindi ka pa nakasuklay, ano? Ha? Patakbong tinungo ni Althea ang glass wall ng convenience store at sinipat ang sarili. Oo nga, mukha siyang taong bagong gising at bagong sa higaan. Doon medyo maayos naman ang suot niyang damit. Idagdag pang nakatsinelas lang. Hindi lang niya sinabi sa kaibigan na nakayapak din siya kanina. Paniguradong pagtatawanan siya ng malala. Ano ba kasing nangyari? Kanina pa ako nagtatanong, hindi mo naman sinasagot. Pahingi na muna ako ng pambili ng ice cream. Nagkikrave ako.
Lahad niya ng palad na parang nanghihingi ng baong pera. Umikot lang sa ering mata ni Roland. Dinukot ang wallet at kumuha doon ng pera. Utang yan ha, Althea. Hindi ako nalilibre ng mayaman sa akin. Alam mo yan, bruha ka. Lapag niya ng papel na pera sa palad na nakalahad sa kanya. Oo na, babayaran kita. Hindi ko lang nadalang wallet ko. Habang nilalantakan ni Althea ang ice cream ay nagawa niya sabihin sa kaibigan ang mga nangyari sa kanya. Ang tanging alam lang nito ay may asawa siya. The rest ng problema niya ay hindi na. Maging about sa annulment nila ni Renz ay nabuksan niya pati ang dahilan ng hiwalayan. What? Napaka-jerk niya. Lahat-lahat sinabi niya sa babae. Ang hindi pala niya nababanggit ay ang about sa batang pinagbubuntis niya. Bubuelo na muna siya bago sabihin yon. At baka hindi na makaya na kaibigang i-absorb. Bakit hinayaan mong ganunin kang mangyari sa'yo yon? Gawa ba sa plastic ang katawan mo? Ang dami mong pwedeng gawin, Althea. Hindi ka baldado, may utak ka. Talent. Bulalas nitong may action pa. Tameme lang si Althea habang nakikinig sa sermon ng kaibigan. Mahaba-haba yun. Hindi mo naman kailangan magtiis sa poder ng lalaking yun at saluhin ang lahat. Ano ka ba namang tao ka? Bakit ka nagpapaapi ha? Hampas nito ng isang kamay sa lamesa. Mabuti na lang at wala silang kasama sa labas dahil kung meron ay nakakahiya. Hindi ikaw yan. Martir ka. Sobra. Hindi ko nga kasi. Ganyan mo kamahal ang lalaki yun at hindi mo maiwan? Gaano ba kalaki? Bahagyang natawa si Althea sa sinabi ni Roland. Hindi bastos ang kaibigan kaya bigla siyang natawa nang sabihin yon. Nang ibang bansa lang itong bigla naging prank ka na. Alam mo naman ng bagong apartment ko kung saan. Bakit hindi ka sa akin pumunta? Saka bakit ka pumayag na muling pumisan sa hinayupak na asawa mo? Sana kinamal mo na lang ang pamana sa kanya. Instant rich ka pa. Wala naman pala mabuting matutulong sa yung lalaking yun. Himutok pa rin ni Roland na namumula ang buong mukha. Dinilaan ni Althea ang labi sa kalat ng ice cream. Kung sasabihin niya ditong buntis siya, paniguradong hindi ito papayag na kakalad ka rin siya ng kaibigan. Paalis sa bahay nila ora mismo. Kaya hindi na lang muna niya sasabihin dito. Diyos ko, ang ganda mo nga, wala namang laman yung utak mo. Sorry to say this ha, ang tanga-tanga mong babae ka. Gumuso na roon si Althea, kaibigan niya si Roland. Pero kahit na parang pabiro lang yun ay masakit din palang mag-real talk. Wala kasing nagsasabi nun sa kanya. Muli niyang dinilaan ng ice cream. Kunwari baliwala lang paninarmon ni Roland ngayon. Alam mong mahal na mahal kita bilang kapatid pero hindi porket mahal kita ay kukonsintihan ko na yung katangahan mo. Itigil mo na yan. Putulin mo ng connection mo sa kanya. Nanatiling walang imik pa rin si Althea na paubos ng hawak na ice cream. Tingnan mo nga, gusto ka pang ipahamak at ipababoy sa kung sinong lalaki ng mga alipores ng kerida ng asawa mo. Manhid ka ba? Hindi ka nababalikan ng lalaki yun kung yun ang iniisip mo. Tama na pagiging tanga. Nakabuntis na nga ng iba, hindi ba? Kung mahal ka nun, kung mahalaga ka doon, hindi rin maghahanap ng ibang kuweba. At saka ikaw sana Althea ang bubuntisin noon at hindi ang ex-girlfriend niya. Nangalumbaba pa ito sabay iling. Problemado na sa mga nalaman tungkol kay Althea. Hay nako, sabihin mo nga at pumirma na kayo ng annulment papers. Ano pang ginagawa mo sa poder niya? Nagpapaawa ka ba Althea? Magmamakaawang balikan? Nagtaas baba ng magkabila nitong balikat sa iritasyon. Gusto niyang magmura at pamukha pa yun sa kaibigan na parang hindi naman affected sa salita niya. Ano ba naman Althea? Maraming lalaki sa mundo. Maraming may sandata na mas malaki sa kanya kung yun ang dahilan at hindi mo maiwanan. Hindi lang ang lalaki yun. Dahil ba pogi siya ha? Pogi din yung kasama mo kanina. Ano bang pangalan nun? Bakit hindi ka nalang doon? Mukha namang may malalim na pagtingin yun sa'yo. Nakuha na nitong atensyon niya. Bakit nadami si Kenji sa problema niya? Labas na ito doon. Roland, ano mga ngatwiran ka pa? Tinikom ni Althea ang bibig. Batid niyang may point naman na kaibigan kaya kahit na anong pagrarason niya dito, hindi nito papansinin at papakinggan. Ang sarap mong saktan sa totoo lang Althea. Nakakagigil kang babae ka. Sobra. Pasalamat ka at mukha kang kawawa ngayon. Dahil kung hindi ba kasi nabunutan na kita. Hindi ko titigilan hanggang maubos ang buhok mo na para matauhan ka namang syunga-syunga ka. Parang walang narinig at hanging dumaan lang na sininop ni Althea ang mga basura na pinagkainan nilang sa table. Tumayo siya tinapon niya sa malapit na basurahan. Iiling-iling na sinundan siya ng tingin ni Roland. Bati niya na kahit na anong gawin niya. Parang hindi ito tatalab sa kaibigan na mukhang saradong utak at nalaso ng isipan ng asawa nito.
Manhid na rin sa mga naranasan dahil wala nang pakialam. Halika Althea, hindi pwede to. Payapay na kami ni Roland dito. Saan tayo pupunta, Roland? Saan pa? Siyempre sa bahay nyo. Nakapamewang na sagot nito. Ipamukha mo sa mga katulong na yun na nagkamali sila ng binangga. Huwag ka nga magpaapilang ng ganyan. Nakakagigil ka. Sa panahon ngayon, hindi na usong pamartir, girl. Kung hindi mo kaya ipagtanggol ang sarili mo sa harapan nila at plano mong hayaan na lang at palagpasin lahat, pwes akong gagawa nun. Hindi pwede sa akin na gaganyanin ka lang nila. Binalot ng takot at pangamba ang buong katawan ni Althea. Hindi naman sa war freak ang kaibigan, pero kakaiba itong kaaway. Hindi ito tumitigil hanggat hindi siya satisfy. May punto rin naman sa kanyang buhay na masamang ugali niya. Pero not everyday. Magpapatawad siya, lalo na kapag humingi ng tawad at nangako hindi na uulitin. At yung walang kwenta mong asawa, humanda yan sa akin, ako magpapamukha sa kanya na hindi siya kawalan sa buhay mo. Narinig mo? Ang daming lalaki. Diyos ko naman, huwag mo sayangin ang beauty mo sa damuhong yon. Nagpabigat na si Althea ng katawan, nang kalad ka rin siya ni Roland patungo ng sasakyan nitong nakaparada, hindi kalayuan. Ayon sa mga mata nito ay desidido sa plano. Roland, teka lang, huwag mo kong kalad ka rin, sandali lang. Otomatik huminto si Roland, halos magbuhol ng mga kilay na hinarap si Althea. Masungit ng hilatsa ng mukha nito na animoy maniningin ng matagal na pautang. Bakit? Natatakot kang harapin sila? Kaya kanila ginaganyan dahil hindi ka marunong lumaban. Sino bang mas mataas sa inyo? Sino bang pinapasahod para pagsilbihan kayo? Ikaw ba? Bakit kailangang ikaw ang manahimik? Isadlak mo sila sa lugar kung saan sila nababagay. Ikaw ang reyna ng bahay na yun. Bakit nagpapatalo ka lang sa mga pipitsuging muchacha ng pamilya ng mga Salmeda ha? Umayos ka nga. Pinagdikit ni Althea ang palad, parang nananalangin na humihingi ng tawad na palagpasin na lang ni Roland ang lahat ng iyon at ibalato na lang sa kanya. Pero knowing Roland, hindi siya nito pagbibigyan. Hindi, Althea. Girl, sige na. Isasama kita doon pero huwag kang gagawa ng anumang gulo. Alam mo na't baka mas lalo na silang magalit at ano? Ano kinatatakutan mo? Hindi ba dapat ikaw ang galit na galit? Ikaw dapat ang nagwawala. Ikaw ang sumasabog sa sama ng loob. Ikaw yung parang tigring mababalo kapag hindi ka makakaganti. With action pang litanyang yun ni Roland. Aliw na siyang tinitigan lang ni Althea. Oo na, yung puso mo baka mapatira ng ugat. Kalma na girl. Naku, tigilan mo nga dyan sa joke mong hindi nakakatawa. Kaya ka rin pinagtatawanan at kinakain ng malantod na kabit niyang asawa mo dahil mala si Berhing Maria sa bait ka. Hindi, akong bahala dyan sa mga entitled na utusan niyo. Ako magpapamukha sa kanila kung saan sila nababagi at saan ang hangganan, kung hanggang saan lamang sila. Nasa bingit na ng pagsabog sa galit si Roland na biglang inilahat naman ni Althea ang kamay sa kanyang harapan. Hindi makikita ang pagseseryoso nito sa mga sinabi niya. Napabuga na lang ng hangin si Roland at pilit kumakalma. Kaunti pa ay masasaktan niya talaga itong best friend niyang tanga. Pwede bang pahiram ulit ng kahit na 50? Bibili lang ako ng... Hindi ka ba sisipunin yan? Magkakatonsillitis? Ang tamis, Thea. Hindi, iinuman ko na lang ng maraming tubig. Sige na, Roland, last na. Bago tayo umuwi sa bahay. Hila pa ni Althea sa isang kamay niya. Takam na takam pa rin ako Kung may pera lang akong dala, hindi naman ako manghihiram sa'yo ng pera. Pangungonsensya pa nito. Muling umikot ang mata ni Roland sa kawalan at binigay ng hiling ng kaibigan niya na sobrang kakaiba ang kilos. Magtatagal sila doon kapag hindi niya ito pinagbigyan. Masusi niyang pinagmasdan ng kaibigan mula sa labas ng convenience store na nasa may side ng mga ice cream. May napapansin siya ditong kakaiba. Sa ugali, sa asta, pati sa mga kinakain. Itong babaeng ito, akala ko ba conscious sa pagdating sa katawan at ayaw niyang tumaba? Bakit nilamon siya ng lamon at hindi lang yon? Basta matamis ko hindi malamig. Napaka-unhealthy. Inalayo na niyang mata kay Althea, ngunit muli niya itong binalik doon. Oh no, hindi kaya may eating disorder na siya nang dahil sa stress? Natutup na ni Roland ang bibig na sinipat pa ang kaibigan na bahagyang nakatalikod sa kanya. Napaisip siya na bakit sa ganong anggulo ay parang medyo lumapad ang likod nito at balakang. Ngayon niya lang to nahalata o baka naman matagal na noong huli silang nakita, kaya akala niya may nagbago at kakaiba sa katawan na ngayon na kaibigan niya. Hindi mo pa yan kakainin? Akala ko ba gusto mo takam na takam ka? Hihintay mo pa bang matunaw? Umiling si Althea. Plano niya nang mamaya niya na yung bubuksan pagdating sa bahay nila at lalantakan para ipakitang unbothered siya sa mga maid nila. Mamaya na pagdating sa bahay.
Mahinang natawa sa Roland sabay iling sa sagot ng kaibigan. Pambihira, bakit parang nagbago rin ang ugali nito? Parang hindi na niya kilala dahil naging isip bata to. Talaga ba? Matitiis mo kaya? Oo naman, ako pa ba? Lumula ng dalawa sa sakyan at ilang sandali pa ay binaybay ng daan patungo sa bahay ni na Althea. Girl, sigurado ka na gusto mo nang umuwi? Pwede kang sa akin magpalipas ng magdamag. Bukas ka na lang umuwi ng bahay niyo. Alam mo na, kwentuhan na muna tayo tungkol sa mga buhay-buhay natin. Hindi, gusto ko makita kung ano magiging reaksyon nila na galing ako sa labas at wala na ako sa silid kung saan nila ako iniwan. Lalo ng matandang Sally na yon. Kala mo kung sinong parang anak ko nung turing sa akin. Tinignan lang natin kung hindi sila magmakaaw at lumuhod mamaya. Sus, patatawarin mo rin naman kaagad. Naku, Althea, ipatanggal mo niyan sila para magtanda. Baka mamaya kapag binigyan mo pa ng isang pagkakataon, ay mas malala na dyan ang gawin sa'yo. Paano kung laso ng ilagay sa pagkain mo? Hihintay mo pa bang bumula ang bibig mo tuluyang madedo? Humagalpak ng tawa si Althea. Iba talagang imahinasyon na kaibigan niya. Napaka-wild nito. Ang OA mo naman. Hoy, hindi malabong mangyari yon. Tapos kapag dedo ka na, ikaw pang sisisihin nila na kesyo suicide ang ginawa mo. Paano ka pa makakakuha ng hustisya noon kung maninipulan na lang lahat? Tigilan mo nga yung panunod ng palabas sa TV, Roland. Anong tigilan? Advance lang ako kung mag-isip. Paano nga kung ganun? Tingin mo ayos lang yun sa mga taong nagmamahal sa'yo maiiwan mo? Gaya ko, makinig ka nga sa akin, Althea. Iwasan mo na maging mabait. Hindi ka rin masama kung minsan na maging demonyita ka, girl. Ipakita mo sa mga ugali mo, lalo na doon sa asawa mo. Binalot ng pagtataka si Renz nang magpaalam kay Eleanor na uwi na't hindi siya nito pigilan. Dati-rati kulang na lang ay lumuhod ang babae sa harap niya para lang pagbigyan niyang sipingan ito at doon siya magpalipas ng gabi. Subalit kakaibang gabing iyon na alam ni Eleanor na magpapabago ng lahat oras na makita ni Renz. Ang mga nangyayari sa bahay nila ngayon, umarko pang gilid ng labi ni Eleanor nang yumakap sa lalaki. Mag-iingat ka babe, mag-chat ka sa akin kapag nasa bahay ka na ha? Huwag mo kalimutan yun ha? Tumangulang sa Renz. Naninibago pa rin sa kinikilos ni Eleanor. Isang lingon pang ginawa niya sa baba at lumulan ng kanyang sasakyan. Isang busina ang kanyang iniwan at tuluyan ng nilisan ng tapat ng harap ng apartment ni Eleanor. Pumasok na rin sa apartment si Eleanor, kinuhang bag para umuwi na rin sa kalapit na bahay ni Renz. Gusto niya makibalita sa exciting na mangyayari sa kanila. Habang lula ng taxi ay kinuha niya ang cellphone upang sabihan ng mga kakuntsaba niya na maghanda. Pauwi na siya dyan, mag-ready na kayo, tipan niya ng text sa katulong. Natatarantang napatayo na si Manang Sally kasabay ng pagdating ng sasakyan ni Renz sa labas ng bahay. Kani-kanina niya pa alam na pauwi ng lalaking amo. Umangat ang gilid ng labi ng matanda't nakakalokang ngumisi. Nandyan na si sir, maghanda na kayo. Mahinang usal niya sabay sulyap sa ikalawang palapag ng bahay. Tandaan yung mga sinabit bilin ko. Walang aamin sa inyo na may kinalaman tayo ano't ano man ang mangyari. Subukan niyang madulas at ako mismong hihila sa mga dila niyo palabas hanggang sa maputol. Bantulot na tumayo ang mga maid. Nagpalitan ng mga tingin, karamihan sa kanila na nalalambot ng tuhod. Dangal lang at kailangan nila sundin ang sinasabi ng matanda dahil hawak sila sa leeg. Hindi ako nagbibiro. Dugtong pa ni Sally tinuro na sila dito isa-isa. Kalmadong pumasok ng bahay sa Renz. Pasipol-sipol pa to, napuno ng labis na pagtatakang mga mata niya kung bakit nasasalang lahat ng kanilang mga maid. Tila aligaga naghihintay sa pagdating niya. Tulog na ba si Althea? Yun ang una niyang naging tanong. Ilang beses tumikim si Manang Sally upang ayusin ang boses niya. Parang batang nagtaas pa ito ng isa niyang kamay para sagutin ang tanong. Nasa silid na po siya, sir. Si Mrs. Almeda. After pong kumain ng hapunan, umakyat na siya doon kaagad upang magpahinga. Napangiti si Renz. Alam niya hindi pa kaagad ito magpapahinga. Marahil nag-aayos na naman ito ng mga kailangan tapusin niya sa trabaho. Ganun kasipag si Althea sa paningin niya na kahit na may sakit. Workaholic. Kumain na ba siya? Opo, sir. Kumain na po ba kayo? Kung hindi pa ihahanda po namin ang... Hindi na. Kumain na ako sa labas bago umuwi. Magbibihis lang ako at sisilipin ko saglit si Althea sa silid. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Renz ang lihim na palitan ng makahulugang titig ng mga to. Ganun pa man hindi niya pinansin at nagkibit balikat kung anong nais nilang ipakahulugan sa isa't isa. Sige po, sir. Matuling umakyat na sa hagdan sa Renz. Nagkukumahog naman ng mga maid na nagpunta sa quarters nila.
Matapos na magpalit ni Renz ng damit ay dire-diretso siyang nagpunta sa silid ni Althea. Bukas ang pinto nun kaya hindi na niya piniling kumatok. Gusto lang niyang silipin ko anong ginagawa nito. Dahan-dahan niyang tinulak ang dahon ng pinto. Sumalubong sa kanyang bakante at walang lamang silid. Gusot na bedsheet at ilang mga unan nitong nasa sahig. Pumunta siya ng banyo, walang tao. Natataranta siyang kagad na lumabas. Biglang nag-iba ang kutob. Inihawak ang dalawang kamay sa railings malapit sa may hagdan. Ilang beses tinawagan ni Renz ang cellphone ni Althea. Narinig niya kaagad ang pamilyar na ringtone. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang tunog nito. Nasa loob ng silidyo ni Althea. Nasa ilalim ng kanyang unan. Kilala niya si Althea. Hindi to aalis o lalabas nang hindi dala ang phone. Muli siyang lumabas at dahil dinadagaan ng dibdib sa pag-aalala, walang pakundangan na siyang sumigaw nang bumasag sa tahimik sa loob ng kanilang tahanan. Manang Sally! Manang Sally! Nagkukumahog na nagpakita ang maid na tinawag niya. Magpapanggap na nagulat kahit na inaasahan niyang tatawagin siya. Sir, ano po bang prob? Nasaan si Althea? Bakit wala siya sa loob ng silid niya? Ang sabi niyo sa akin nandito siya at nagpapahinga. Pinagloloko niyo ba ako? Galit na tanong na ni Renz. Madramang tila balisa ng naging reaksyon ng maid. Nilingon-lingon pang mga kasamahan na kasunod niya na animoy humihingi siya sa kanila ng simpatya at saka ng suporta. Sir, ano po kasi si Mrs. Almeda? Anong nangyari? Nasaan ba siya? Akala ko ba nandito siya sa silid? Sir, ang totoo po niyan ay umakyat na sa hagdan si Manang Sally. Parang robot naman na sumunod sa kanyang mga kasama niyang maid. Nakayuko ang mga ulo na para bang nahihiya sa amo. Anong ibig mong sabihin? Diretsahin mo nga ako, Manang. May kailangan ba akong malaman? Biglang naging seryoso ang mukha ni Renz. Hindi magandang kutob niya. Gumalaw pa ang panga niya na para bang kapag hindi ka agad nakuha ang sagot na gusto'y magwawala. Sir, ang totoo po kasi niya na nakita po namin si Mrs. Almeda na pumunta sa kabilang silid kanina. Hindi po namin alam kung kailangan naming ipaalam ito sa inyo o hindi. Pero may lalaki po siyang kasama doon. Lalaki? Sinong lalaki? Nagpapasok si Althea ng lalaki sa bahay namin? Napaigtad ang mga maid sa lakas ng boses ni Renz. Hindi na sabi ni Manang Sally na isa sa mga bodyguard yun ng Salmeda na kasamang pinadala ng Don kanina. Saang silid? Ginawa ang lahat ni Sally ang pag-acting na inosente siya bago niya tahasang tinurong silid kung saan nila dinalang katawan ni Althea at ni Leon bago to iniwan. Diyan po sir, tinanong pa nga po namin ng Mrs. Almeda kung ano pong gagawin niya sa loob. Ang sabi lang po niya sa amin huwag po kaming maingay at huwag po kaming magkakamaling sabihin ito sa inyo. Tumingin pa si Sally sa mga kasamahan. Nag-practice na sila ng mga sasabihin at drama kanina habang naghihintay doon sa sala. Oo nga po sir. Suporta na ng isa na nagawang lagpasan ng panginginig ng boses. Binantaan pa niya kami na kapag nagsumbong sa inyo ay malilintikan kami at hindi lang yun. Tatanggalin niya raw po kami sa trabaho at sisiguraduhin niyang hindi na kami ulit magkakatrabaho. Napanganga si Renz sa pasabog na nalaman na pailing-iling. Imposible yun. Hindi ganun ang ugali ng pagkakakilala niya kay Althea. Ano? Nagsasabi kami ng totoo sir. Kahit tingnan niyo pa po ang loob na silid. Nasa loob po niyan si Mrs. Almeda. Sigurado ba kayo sa binibintang niyo sa asawa ko? Anong gagawin ko sa inyong lahat kapag hindi niyo napatunayan ang mga sinasabi niyo? Napatungo ang lahat. Sobrang kinakabahan pero naniniwala sila kay Manang Sally. Takot na sa tono ng boses ng kanilang amo. 100% po kami sigurado sir. Singit pa ni Sally. Walang dahilan para magsinungaling kami. Kitang-kita po ng mga mata namin na pagpasok niya sa loob kasama ang lalaki. Parang binalot ng madilim na ulap ang mukha ni Renz. Nakuyom ng mga kamao nito na handa ng mabahira ng dugo anumang oras. Hindi niya matanggap na kayang gawin ito ni Althea sa mismong pamamahay nila. Buksan yung pintuan. Ano kayang makikita ni Renz sa loob ng kwartong ikakagulat niya? Maging ng mga katulong. Ano ang gagawin ni Manang Sally kapag nalamang wala doon si Althea? Ano ang mangyayari sa pagbalik ni Althea ng bahay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.